Maxpad, kamusta kayo? At ngayon ay pag-uusapan po natin ang mga paraan kung paano ka magugustuhan ng isang lalaki. At kung handa na kayo at masarap po tayo, at muli, be inspired! At ang unang paraan, Maxpad, kung paano ka magugustuhan ng isang lalaki, makipag-eye to eye palagi sa kanya. Yan ang unang paraan kay Maxpad upang sa lalaki ay malamang sa malamang ay magkagusto sa'yo. Alam niyo, Maxpad, base sa pag-aaral, na ang isang tao kapag in-eye to eye contact mo ay mas lalong nagkaka-interest sa'yo. Diba? Una sa lahat, ang pakikipag-eye to eye contact ay pagpapakita ng kumpiyansa at pagpapakita kay Maxpad kahit papaano ng motibo at pagpapakita kahit papaano ng flirting. Diba? Alam nyo, sa isang sabihin nating pag-iibigan, kung gusto mo na mapansin ka rin ng isang tao, lalo kapag siya ay high value at na marami rin nagkakagusto sa kanya, ang isa raw sa mga paraan ay dapat magpakita ka ng konting motibo rin. At sabihin natin kay Inspired, ang isang mga paraan ay makipag-eye to eye ka. Diba? Hindi pwedeng wala ka rin gagawin. Lalo kapag alam mo na marami kang kalaban o kaagaw sa kanya. Ganyan yan kay Inspired. Kapag ka na-master mo yung eye to eye contact, sabi nila, yung tao na yun ay malamang sa malambang, maiisip ka. Grabe naman yung kay Inspired, bakit pag eye to eye contact lang ako, maiisip na ako. Siyempre, kailangan, yung eye to eye contact mo, hindi lang basta makikipagdinginan ka, dapat makipagdinginan ka na may kumpiyansa. Na parang nagsasalita yung mga mata mo. Na parang nangungusap yung mga mata mo. Na parang may something na parang may gusto ko sabihin sa kanya. Diba? Kailangan makuha mo yung interest niya. Sa pamamagitan ng iyong mga mata, makuha siya sa tingin. Diba? Kunin mo ang kanyang interest sa pamamagitan ng iyong pagtingin. Diba? Bago siya magkaroon ng pagtingin sa iyo, makipagtinginan ka muna. Sen sa mga sikreto at paraan kay Inspired. Base sa pag-aaral, diba? Eye to eye contact. Maging kumpiyansa ka. Huwag mong pakitang hindi mo kaya makipag-eye to eye sa kanya upang makuha mo ang interest at ang respeto niya sa iyo kay Inspired. Pangalawang paraan kay Inspired upang magustuhan ka ng isang lalaki, humingi sa kanya ng tulong. Yun ang pangalawang paraan kay Inspired. Kay Inspired, bakit ganon? Sapagkat base na naman sa pag-aaral na kapag ka ang isang tao, tayo, lalaki man o babae, lalo na ang isang babae sa lalaki, ay humihingi ng favor, napapalapit yung tao sa kanya o lalaki sa kanya. Meron nga ako nabasang niyan dati, quote na paraan yan kay Inspired, matinding paraan yan. Para sabi nila, kapag lagi kang humihingi ng favor o pabor sa isang tao, mas lalo siyang napapalapit sa iyo. 'Di ba? O ano halimbawa? Yun bang sabi natin humihingi ka ng tulong na ganito, humingi ka ng tulong. Pwede mo bang gawin 'to? Pwede mo bang gawin yan? Pwede mo bang gawin sa akin to? Pwede ba kitang mapakiusapan? Gawin mo to? Alam nyo, mas yung tao na yon nag-i-invest sa'yo. Hindi niya namamalayan, na-attach na yun sa'yo. O, tingnan nyo sa mga pelikula. Diba? Sa mga pelikula, paano ba nag-uumpisa yung dalawang magka-love team? Diba? Minsan, humihingi ng tulong yung babae. Diba? Tinutulungan ng lalaki? Ganyan yan kay Inspired. Mahirap, di nyo ba masyadong maintindihan yung gano'n? Yung paraan na yan. Humingi ka ng pabor sa kanya. Humingi ka ng tulong sa kanya. The more na tinutulungan ka niya, the more na humingi ka ng favor o tulong sa kanya, mas lalo siyang napapalapit sa'yo. Tulad kapag ka umuutang kasi isang tao. Diba? Basta magbayad ka ng magbayad ka sa tamang panahon, ha? Hindi yung, mangungutang ka sa di mo babayaran. Tingnan nyo kay Inspired. Pagka nakita niya, nakuha mo yung tiwala niya, na nagbabayad ka, baka siya po yung laging mag-alala sa'yo. Baka kailangan mo ng pera, o kamusta ka na dyan? Ganito. Sipin mo, hindi mo naman siya tinatanong, hindi mo siya kinakausap, siya pa yung mismong nakakaalala sa'yo. Diba? Humingi ka ng favor sa isang tao, mas lalo siyang mapapalapit sa'yo. Humingi ka lagi ng tulong sa kanya, mas lalo siyang mapapalapit sa'yo. Tandaan niyan kay Inspired, sapagkat magiging bahagi ka ng araw niya, magiging bahagi ka ng buhay niya, magiging bahagi ka ng alaala niya, mag-i-invest siya sa'yo, maglalaan siya sa'yo ng effort, mas lalo kanyang makikilala. At dahil doon ka-inspired ang isang lalaki,
malamang sa malamang ay magkaroon ng interest sa'yo at attraction sa'yo ka-inspired. Pangatlong sikreto at paraan ka-inspired upang magustuhan ka ng isang tao, ng isang lalakis, dalas-dalasan mo ang pagngiti mo. Pangatlo ka-inspired. Alam nyo, base na naman sa pag-aaral, na kapag ikaw ay palangiti, talaga naman ka-inspired, malamang sa malamang ay maraming mahulog sa iyo. Eh, ka-inspired, hindi naman ako maganda eh. Hindi naman ako, kaakit-akit. Alam nyo, ma-inspired, ang isang taong masayahin, ang isang babaeng palangiti, nagiging attractive yan. Tandaan nyo yan. O ikumpara nyo, isang babaeng maganda nga, isang babaeng naka-makeup nga, isang babaeng nakaayos nga, nakabusangot naman ang pagmumuka, laging hindi mapinta yung pagmumuka. Talaga naman kahit siguro yung magaling na nagdo-drawing, mahirapan siyang i-drawing dahil yung mukha niya talagang busangot. Eh, 'di ba? Attractive ba yung ganon? O ikaw, hindi ka man ganun kaganda. Tamang ayos lang, tamang beauty ka lang. Pero palangiti ka, masayahin ka, madalas kang ngumiti. Ka-inspired, maniwala ka sa akin. Mapapansin at mapapansin ka ng mga tao. At magkakaroon sila ng interest sa'yo sa iyong mga ngiti, ma-attract sila. Isa yun sa mga pinakasikreto sa mundo upang makuha mong loob nila. Isa yun sa mga talaga namang ka-inspired paraan upang magustuhan ka ng isang tao. O kahit pa ng lalaking nagugustuhan mo. Dalas-dalasan mo yung pagngiti ka-inspired kahit ikaw naman eh. Aralin mo yung sarili. Di ba sa mga pagkakataon ng iyong buhay, naranasan mo na rin na parang na-attract ka sa isang kaibigan mo o sa isang tao na madalas ngumiti? Di ba? O sino yung nakaranas dyan na in love o nagka-crush, nagkagusto o nahulog dahil sa yung lalaki na yun palangiti. Palaging masayahin, palaging good mood, madalas ngumiti, nahulog yung loob mo doon, di ba? Naranasan mo yun nung araw, nung kabataan mo, o kahit ngayon, ganun din ang mangyayari sa lalaking yan na nagugustuhan mo, malamang sa malamang, lalo na kapag nakikita niya ikaw palagi, na ganyan ka, sa mga sikreto upang magustuhan ka niya, ka-inspired. Pang-apat na paraan, ma-inspired upang magustuhan ka ng lakis, maging mabait sa kanya. Pang-apat, ka-inspired. Hindi na natin kailangan pa sabing base sa pag-aaral sapagkat isa to sa pinakatotoo. Hindi na kailangan ng matinding pag-aaral kapag ikaw ay mabuting babae, mabait kang babae, yung posibleng walang mahulog sa'yo. Yun nga lang, hindi natin sigurado kung yung mahulog sa'yo, yung lalaking gusto mo talaga. Diba? Kasi hindi man porket mabait tayo, kung sino yung nagugustuhan, yun ay magkaagusto sa atin. Pero malaki yung tsansa na magagusto siya. Diba? Mabait ka eh. Diba? Ngayon, kung hindi man siya yung magagusto sa'yo, meron magkaagusto yung iba. Kung mabait kang tao. Tandaan niyo yan, maging mabait ka. Ang kabaitan ay nagpapaganda sa isang babae. Ang kabaitan ng siyang talaga namang para kang, nangingibabaw ka sa lahat. Pagka ikaw ay mabait. Kahit napapaligiran ka ng mga kapwa mo babae na naka-makeup, nakaayos, kung sila naman yung mga pangit na ugali, ikaw mabait ka, mangingibabaw ka. Talaga naman ka-inspired kahit maliit ka pa. Kahit sabihin natin ka-inspired na talaga namang hindi ka man ganun ka-sexy, pinanganak kang hindi ganun kaganda. Pero kung ikaw ay may mabuting puso, talaga naman ka-inspired, may magkaagusto sa'yo. Hindi ka tatandang mag-isa. At ang pag-ibig na hinahangad mo ay makakamit mo sapagkat ang Panginoon mismo magbibigay siya ng lalaking para sa iyo sapagkat may mabuti kang puso at mabait ka. At sana magustuhan ka rin ng lalaking mahal mo sapagkat ka-inspired. Sino bang tatanggi sa isang babae na may malinis sa puso at may mabait na kalooban? Talaga naman ka-inspired maging ganyan ka. Huwag ka kasing attitude, huwag salbahe, huwag basura ang ugali mo upang may magtagal sa iyo, upang magustuhan ka rin ng taong mahal mo o nagugustuhan mo, ka-inspired. Palimang paraan o ka-inspired o sikreto para magustuhan ka na lalakis. Huwag mong ipakita na gustong-gusto mo siya. Palimang ka-inspired. Kapag pinakita mo na gustong-gusto mo ang isang tao, binabalidate mo siya. Kapag binabalidate mo siya, talaga naman bumababa ang interest at ang attraction. Paano siya mababaliw, paano siya maghahabol sa iyo. Paano ka mananaig sa puso at isip niya. Kung ipapakita mong gustong-gusto mo siya, sobrang baba ang tingin niya sa iyo pagka ganon. Kahit mabuti pa siyang tao, kahit mapagmahal pa siya. Kahit may itsura ka din. Alam nyo, huwag mo ipakitang gustong-gusto mo siya. Kasi, hindi man halata, pero nakaka-turn up yan. Ang pangit ng ganyan, natural sa tao na gusto natin ng challenge. Ay, baka sabihin ng iba, Chris, ayoko ng challenge. Gusto ko madaling buhay. Oo nga. Pero sa subconscious natin,
Ayaw natin yung nakukuha, ayaw natin nung nung masyadong easy to get. Kasi alam, sa subconscious natin, madali natin itong bibitawan. Madali natin to ka-inspired na babaliwalain pagdating ng araw. Hindi natin to masyadong papahalagahan. Kasi hindi natin to masyadong nahihirapang kunin tong bagay na to o taon to. Pero kung ipapakita mo na sapat lang ang paggusto mo sa kanya, pag-ibig mo sa kanya, sa katagalang ka-inspired, maniwala ka sa akin. Magpapakita ka man ng motibo, sabi natin medyo magpapapansin ka man, medyo lang. Sabihin man natin ka-inspired na alam niya na may gusto ka rin sa kanya, pero alam niyang hindi mo siya ganun kagusto, ma-attract yan sa'yo. Magugulat ka lang isang araw, manliligaw na yun sa'yo. Didiskarte na yun sa'yo. Ayaw namin yung mga babaeng yung habol ng habol masyado. Ayaw namin ng ganun. Ayaw namin yung mga babaeng sobrang balo na balo sa amin. Akala nyo lang gustong-gusto namin nun. Pero totoo, ang hinahanap namin, tingnan nyo ibang lalaki, ang hinahanap nila yung mga mahirap makuha. Kung sino pa yung naging nandyan para sa kanila, yung pa yung ayaw nila. Bakit nagtataka? Ba't ganun lalaki? Diba? Ganun nga rin ang babae. Ikaw, kung sino yung may gustong-gusto sa'yo, yun ang ayaw mo. Kung sino yung lalaking ayaw naman sa'yo, doon ka habol ng habol. Diba? Ganyan yan. Kaya kung bakit ang gustong-gusto mo, alam mo, validation is gold. Para sa akin, ka-inspired, napakaginto ng i-validate mo yung isang tao. Huwag mo siyang masyadong i-validate upang hindi lumaki ang ulo niya at hindi siya magmalaki sa'yo. Talaga naman, sa conscious mind man niya o sa subconscious mind man niya, hindi siya magmataas sa'yo. Delikado ang bagay na yan. Wala kang pag-asa sa puso niya kapag lumaki ang ulo niya sa'yo. Iisipin niyang isa kang mababang nilalang na habol lang habol sa kanya. Na sobrang gustong-gusto siya, na halos sambahin na siya. Dapat sapat lang ang ipakita mo ka-inspired na validation at talaga namang pagtingin at talaga namang ka-inspired motibo upang ang lalaking yan ay lagi pa rin mag-effort sa iyo at magkaroon ng pagkakataon ng puso niya na kilalanin ka pa. Talaga naman ka-inspired sa mga sikreto upang lalaking yan ay maggusto sa iyo. Lagi mong tandaan at lagi mong gawin ka-inspired. Paano paraan ma-inspired upang magustuhan ka ng sinalakis? Ipakita ang iyong kaseksihan. Maalim ka-inspired. Ka-inspired, ayan naman tayo sa kaseksihan eh. Alam niyo, mga inspired, lalaki yan eh. Gusto namin yung sexy. Hindi lahat, sabi natin, yung ibang lalaki gusto ng chubby. Oo, may ganyan. Yung iba naman gusto ng sobrang petit. Di ba kung tawagin? Mapayat, maliit. Iba-iba. Pero karamihan, napakalaking porsyento ng mga lalakihan, gusto namin yung mga sexy. Sabi ko, inspired, paano yan? Bakit? Medyo bumigat tayo eh. Ha? Yung sabi naman ba, kaya paano yan? Konting lakas ng hangin, tatangayin ako eh. Kulang ako ang payat ko. Alam nyo, nasa diskarte lang yan. So nakikita ko, kung paano ka manamit. May mga chubby dyan na magaling manamit. May mga chubby dyan na kahit na chubby sila, mukha silang sexy. Na kahit medyo malaki sila o sabi natin medyo mataba sila dahil sa pananamit, magandang sexing pananamit nila, nagiging kaakit-akit sila. Yung iba naman kahit payat, dahil nakukuha rin sa kung paano sila magsuot ng damit. Napakahalaga ka-inspired na maging mahusay ka sa iyong mga outfit, sa iyong mga outfit check, di ba? Mga outfit check sa mga sinusuot mong pamporma, pang araw-araw na sinusuot mo ng mga damit, ba? Kailangan maging mahusay ka dyan. Pero kung gusto mo na mas maging panalo ka at mas maging kapansin-pansin ka sa kanya, bukod sa magandang forma mo na magiging sexy ka, magpa-sexy ka talaga. 'Di ba? Para hindi ka na mahirapang maghanap ng babagay sa iyo na magmukha kang sexy, kasi pag sexy ka talaga, halos karamihan ng damit, mukha kang sexy. Alam niyo mga lalaki, alam namin kapag sexy talaga o hindi. Kahit nakapantulog ka pa, babakat at babakat ka. Alam na mga lalaki yan. Di ba yung ibang babae, nakapantulog, ayaw, hindi nagsusuot ng sexy. Pero alam ng mga lalaki kung sexy ka talaga o hindi. Oo, alam nila yan. Alam namin yan. Alam din namin na pag, alam din namin kapag trying hard ka lang, trying hard, suot ka ng pa sexy. Alam din namin yan. Alam nyo,
Anga-anga yung mga yan. Siguro, anga-anga yung mga lalaking kulang sa karanasan o di nag-iisip talaga ng maayos o kulang sa utak. Paano yung mga magagaling na lalaki? Diba? Ngayon, para hindi ka mahirapan, magpa-sexy ka talaga. Huwag kasing tamad. Mag-workout ka, mag-zumba ka. Nahihiya ka. Sa bahay mo, ikaw lang mag-isa. O may YouTube, may kung may saan man nagtuturo ng exercise. Mas gusto, ang pinapagod mo lang yung bunganga mo kakalamon O ganyan. Huwag lang bunganga mo ang pinapagod mo. Pagurin mo katawan mo. Magtagtag ka ng katawan. Magbawas ka ng taba at mantiga mo sa katawan upang sumeksi ka. At di ka mahirapan talaga na kahit naman suotin mo. Karami na susuotin mo. Magmukha ka sexy at ang lalaking gusto mo. Ay talaga naman ka-inspired malamang sa malamang may magustuhan ka din. Sapagkat sigurado ko malaki ang porsyento na gusto niya yan. Ka-inspired. Pambito paraan maka-inspired para magustuhan ka lang siya lalakis. Mag-ayos lalo kapag andyan siya. Pambito ka-inspired. Alam nyo, kailangan mong gawin yan. Kung gusto mo na ma-attract sa'yo ang taong nagugustuhan mo. Wala kang takas dyan. Gusto mo magustuhan ka niya, mukha kang gusgusin. Magustuhan ka niya, hindi ka nag-aayos. Magustuhan ka niya, hindi ka nagpapaganda, hindi ka nag-e-effort sa sarili mo, hindi ka nag-self-improve. Magustuhan ka niya, hindi ka man lang nakaporma, hindi ka man lang mabango, hindi ka man lang nakaayos. Kung gusto mo magustuhan ka ng lalaki na gugustuhan mo, saan man yan, ka-workmate mo, ka-schoolmate mo, ka-klase mo, di ba? Ka-trabaho mo sa isang company, o kaibigan mo man yan, na may lihim pang pagtingin, kapitbahay mo man yan, kung sino man lalaki yan sa buhay mo, di ba? Gusto dapat nakikita niya palagi na nakaayos ka, maganda ka, presentable ka, ganyan yang ka-inspired. Kahit maging kayo man, dapat palagi ka nagpapaganda, nag-aayos. Walang tatalo sa bagay na yan. Dahil, dapat napapanatili mong attraction, napapanatili mong interest sa isip at puso, sa mata ng lalaking nagugustuhan ng minamahal mo. Dahil kapag nawala ang attraction, saan siya maghahanap ng attraction? Sa iba? Kaya siya natutokso Nagpapabaya ka sa sarili mo, batugan ka kasi. Ka-inspired, huwag ka namang ganyan, nakakasakit ka na ng salita, noon ka pa. Hindi, ka-inspired. Yung iba sa inyo, puro dahilan Sa mundong to, life is a matter of choice. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. At walang imposible sa ibabaw ng lupa. Talaga man, nasa priority mo na lang yun. Iba kasing bagay pinapriority mo Ano ba kasi pinapriority mo? Puro trabaho, puro negosyo, puro pag-iinom, puro bisyo, puro katamaran, puro paglamon, puro panonood ng Netflix, at iba pa, ka-inspired, wag ganyan. I-priority mo kasi ang sarili mo. Mas mahalin mo kasi ang sarili mo. Pag minahal mo ang sarili mo, hindi ka magbubuhos ng sobrang pagmamahal sa lalaki. Pag hindi ka nagbuhos ng sobrang pagmamahal sa lalaki at mas minahal mo ang sarili mo, o dinagdagan mo man lang ang minahal mo sa sarili mo, ka-inspired, mas lalo ka niyang mamahalin. Hahabulin ka niyan, lalo na kapag gumanda ka ng gumanda. Nag-gets niyo ako? Mahalin mo ang sarili mo. Ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Tapos kung kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din po tayo sa ibang tao. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, click nyo na po yung subscribe, makasubscribe, click nyo rin po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, message lang po ako sa aking Facebook, and yung profile picture ko pag sinerch nyo. Chat nyo ako dyan, ako mismo ang mag-reply at magbabasa ng inyong mensahe. Maraming salamat, makisupad, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo, at muli, be inspired!